Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo mga tambay. Ito po hindi po ito binabalita sa malalaking mainstream media mga tambay. Mapagkikita lang po natin ito kadalasan ay sa mga kapwa po natin mga vlogger mga katambay. Katulad po ng nangyari po, di po ba? Kung natatandaan po natin o natatandaan po ninyo yung malaking sunog po, di po ba? Nagkaroon po ng malaking sunog po sa Davao City at talaga pong iba po talaga. Kahanga-hanga po ang talagang lingkod bayan. Napakabilis po nila umaksyon at talagang yung tatak Duterte. Ang ating mga kababayan po sa Davao City na mga nasunugan, ngayon po, meron na po sila agad. Napakabilis. Wala pang isang buwan, linggo pa lang. Mabilis po. Umaksyon, napakabilis po umaksyon ng gobyerno o sinasabing pamilya Duterte sa Davao City. Meron na po sila agad mga tahanan. Ibang klase po mga tambay. Ibang klase. Kaya napakahusay po pagka po ang Duterte ang namamahala sa bansa. Naranasan po natin na 6 na taon yan. Nagkaroon po tayo ng seguridad. Hindi po ba safety sa buong bansa. At napakarami pong programa at natapos na mga proyekto. Hindi po ghost project. Hindi po ba? Ito po, tingnan po natin ang tatak Duterte at yung kalamidad na sunog, na napakalaking sunog po sa Davao City. Ngayon po, napalitan na po agad ang kanilang pong mga tahanan sa pangunguna po siyempre ng mga lingkod bayan ng mga Duterte. At nahandun po si Congressman Pulong mga tambay. Si Pulong, si Representative Pulong. Ito po, pakita po natin mga kabayan. Komentuhan natin. Aminado si Bureau of Customs Commissioner Ariel Gungon saya mong mahakot sa flood control na may padala rin. Pati si Marcos siguro dalo naman rin. So nandito mismo mga boss ang ating Congressman Pulong Duterte and Congressman Harold Duterte ng PPP para po i-check yung mga residente dito at makita rin mismo yung mga pangyayari at magbigay tulong din mga boss. So tuloy-tuloy po no. So Congressman Paulo Pulong Duterte. Doray sa tulugan. Baba. Bulay dayo. Wasa gato po doy. Wasa gato po doy. Nakoy dalag na kuan. Masin. Ano dalang masin. Uban po na ko ang kasunod na. Congressman Harold Duterte. Si Partilik. Naku si Congressman Harold Duterte sa PPP Party List. Ang binabi mo ang trumbo kap, ready na sila mag-uot. Nami diriron, nami dala 2,000 kaboksin. Kung kinsay nanginanglan, kuhala ninyo kay Kapitan. Gihatag ni sa mga dabawin niyo para ninyo. Kunya, gipantayan po ni Congressman Harold Duterte sa PPP Party. Gungon saya mong mahakot sa flood control na may padala rin. Pati si Marcos siguro dalo naman rin. So nandito mismo mga boss ang ating Congressman Pulong Duterte and Congressman Harold Duterte ng PPP para po i-check yung mga residente dito at makita rin mismo yung mga pangyayari at magbigay tulong din mga boss. So tuloy-tuloy po. Nakita niyo po mga tambay, hindi po pinababayaan ng pamilya Duterte, mga nanunungkulang pamilya Duterte, pati party list na Duterte, mga tambay. Nakita niyo po, yung nasunugan po ng mga kababayan natin sa Davao City ay talagang sinusuportahan po at inaasikaso po nila. At ibinabangong muli. Nakabangong muli po ang ating mga kababayan na nasunugan sa Davao City. Nakita niyo po, maayos po ang kanilang mga bahay na ibalik po sa ayos at talagang nahandun po talaga yung pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino. Napakaswerte po ng Davao City. Nagkaroon po sila ng lingkod bayan, na totoong lingkod bayan, naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa Pilipino. At talagang nakikita mo kung saan napupunta ang buwis ng Pilipino, ang buwis ng taxpayer. Hindi po ba? Gamit na gamit po
dumirekta sa tao, katulad po nyon. Saan ka makita kung hindi ka tutulungan ng gobyerno? Sige nga. Hindi ka tulad ng iba. Mga kabayan, bibigyan ka lang ng tulong. Kakapiranggot. Bahala ka na. Bumangon sa buhay mo. Bahala ka na. Mamoblema. Hindi ka tulad sa Davao City, mga tambay. Yung mga ari-arian nila, lalong-lalo ang bahay, napaka-importante sa atin yan, masisilungan. Hindi po ba? At gaano po kalaki ang gastos pagka ikaw ay nasunugan at magpapagawa ka na naman ng bagong tahanan. Hindi po ba? Hindi po kakasya dyan ng 100,000. Hindi po ba? Sa mahal po ngayon ng materyales at napakamamahal po ng mga labor pa nga lang, mahal na eh. Di ba? Materyales. Hindi po ba? Yung samantalang sa Davao City, nakita nyo po yung ginagawa po nilang paglilingkod doon. Baliwala po sa gobyerno yun dahil nasa nanunungkulan po yan eh. Baliwala po sa Davao City dahil po hindi sila kurap. At yung kinikita po ng Davao City, lalong-lalo po ang mga buwis na nakukuha po ng city ng Davao ay talagang ibinabalik po, isinusukli sa mamamayang Pilipino. Lalong-lalo po ang residente po ng Davao. Kaya magiging proud ka eh. Kahit hindi ka taga Davao, pero makikita mo yung politiko na napakabilis umaksyon. At hindi po nila pinabayaan yan. Kitang-kita po natin yan sa mga vlogger nating mga kababayan. Hindi po ba? Maayos po ang evacuation center. Maayos. Excuse me po. At meron silang mga tent, kanya-kanyang tent. May privacy. At dire-diretso po ang supply ng pagkain. Hindi po nagugutom. Hindi po ba? Hanggang wala silang malilipatan at hindi pa ayos ang kanilang mga tahanan, ay kinukubkub sila o kinukubkub ng City Hall o sinasabi po ng Davao City, mga tambay, ng gobyerno natin sa Davao City. Nakita nyo po yun? Nakita nyo po yung assistant at yung paggawa at pagtulong? Kaya po masasaya eh. Proud na proud po yung ating mga kababayan sa Davao na ang mga Duterte ang kanilang mga lingkod bayan doon. Di po ba? Kaya nga magiging proud kang Pilipino eh. Dahil naging proud tayong Pilipino at kinilala pa tayo sa ibang bansa, sa buong mundo, na naglingkod ang isang tatak Duterte, ang dating Pangulong Duterte, di po ba? At ang ating mga OFW, naging proud po sila. Di ba? Nagkaroon ng respeto sa buong mundo. Di po ba? Ngayon po ba, anong paglilingkod po ang ginawa po sa atin ngayon? Yumaman na yumaman sila at ang kanilang mga kaalyado. Magmula sa taas hanggang baba, nagsiyaman umano dahil sa korupsyon. Hindi po ba? Saan ka nakakita? Ang korupsyon, magmula sa isyu ng Pangulo, asawa at anak, at pinsan. Hindi kailanman nangyari yan kay dating Pangulong Duterte. Mga tambay na masangkot sa korupsyon ang kanyang First Lady. Hindi po ba? At masangkot sa pulburon. Never mangyari yan. Kaya po, naidagdag lang po natin. Kaya makikita mo yung tunay na leader eh. Yung may prinsipyo, may dignidad, at may pagmamahal sa Pilipino at sa bayan. Hindi po ba? Kaya nga lang po, sisiraan nila yan. Di ba? Pro-China, kung ano-ano po. Corrupt, mamamatay tao, kung ano-ano paninira. Mga kabayan, pero ang majority ng Pilipino ay proud na sila ang nanunungkulan sa ating bansa. Lalong-lalo po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At siyempre, ang ating mga kababayan sa Davao City ay proud po sila na ang kanilang mga lingkod bayan sa kanilang syudad ay Duterte. Hindi po ba? Kaya nga may inggit ka eh. May inggit ka. Dahil unang-una, progresibo po ang syudad. Ang City of Davao ay napakaganda po na ekonomiya. Pumapasok po ang ekonomiya sa kanila. Kaya patuloy po na umaasenso. Kaya po ang mga kababayan natin sa Davao City ay talaga pong may suporta na nanggagaling sa syudad dahil napakaganda at gumaganda po ang ekonomiya nila. At syempre, pag maganda ekonomiya, ay may trabaho po.
hindi po mawawala ng trabaho. ang nagiging epekto lang naman po pagka gumaganda na ekonomiya, dumadami na po ang negosyo, trabaho, dadami rin po siyempre ang papasok at dadami tao at traffic. Ganun po yun eh. Magiging matraffic naman po. Siyempre, ganun po talaga. Pagka lumalago ekonomiya mo, dadami lahat, pati sasakyan. Hindi po ba? Kaya isa rin po magiging problema niyan ng mga maunlad na bansa. Nagiging sinasabing kulang na kulang at dumadami yung mga transportasyon at siyempre magiging matraffic. Pero maganda ang ekonomiya. Pasok lahat sa syudad. Kaya ang pagtulong at paggawa, mga kabayan, ay napakabilis po naman gampanan ng syudad, lalong-lalo po kung maayos at hindi po kurap ang namumuno. Kaya ang taong bayan, sila po ang makikinabang, mga kababayan. Napakahusay po. Proud na proud po. Thank you po. At mabuhay po kayo. Mabuhay po ang pamilya Duterte sa kanila pong paglilingkod sa ating bansa at paglilingkod po sa Davao City. Ay maraming salamat po sa inyo. At syempre, ang ginawang paglilingkod ni dating Pangulong Duterte na masyado pong pinulitika at nagpakahudas po sila. Pati po ang ating mga men in uniform, hindi na po nagbigay respeto at paggalang sa dating Pangulo. Nakipagsabwatan pa sila umano para po ang pamumulitika ng administrasyon ay matupad. Nawala na po sila ng respeto sa dating Commander-in-Chief nila. Nakakalungkot po ang dinanas ng dating Pangulong Duterte. Nagamit po ang pera ng taong bayan. Nakinabang pa ang banyaga. Pati ang ICC ay nakinabang pa rin yata ng napakalaking pera galing po sa ating buwis. Hindi kaya? Dahil po sa kawalanghiyaan, pagiging greedy, sakim, ganid sa kapangyarihan. At syempre, sa pera. Thank you po sa mga Duterte. At may pag-asa pa naman po, mga tambay, na andyan pa po ang Agila ng Mindanao at mga Duterte. At syempre, ang lahat po ng dinadanas natin na paghihirap at sa grabing korupsyon na ginagawa nila, lahat naman po yan ay may hangganan. Meron naman pong tuldok yan. At meron naman pong karma yan para sa kanila. Taste lang po tayo, mga kabayan. Thank you po sa inyo, mga Duterte. Sa mga Duterte po, maraming salamat. Nag-proud po ang Pilipino na kayo po ang lingkod bayan, lalo po sa Davao City, ay maging talagang nakakalungkot. Nakakalungkot lang po, mga tambay. Katulad po ng hindi natin nararanasan sa iba nating syudad, yung nararanasan po nila. Di ba? Parang nakakaselos. Nakakaselos, di ba? Dahil magaling yung lingkod bayan nila, samantalang sa lugar natin, puro magnanakaw. Di ba magseselos ka, may inggit, nandun yung inggit, na sana lahat ng lingkod bayan katulad ng mga Duterte. Hindi ba? Lahat sana ng mayor, lahat sana ng congressman at presidente at vice president ay katulad nila, mga kababayan. Kaya lang po, hindi po mangyayari. Dahil po ang kasamaan sa mundo ay hindi naman po mawawala basta-basta, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po. At yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte na mailayo po silang lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po sa lalong mabilis at makalabas na po siya sa lalong madali, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal po ninyo. At magdasal din po tayo, mga tambay, na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. Ingat-ingat po. Sa muli. Paalam. Bye-bye.